Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo, let's go! Nabitin ka, wala si Di. Oo nga. Nung last recording, si Di ang wala. Ngayon ako naman ang wala. Namiss ko kayo! Oo nga. CK. After 4 episodes, I'm back, bitches! After 4 episodes, bitches agad kami. Bakit nga ba wala si Di ngayon? Si Di ay may jiu-jitsu competition yung anak niya. So, for the next 4 episodes, wala si Di. Oo nga. Pero may mga surprise guest naman kami. Hindi, nagtampo siya sa inyo. Oo! Ay, oo nga! Joke lang. Oo nga, kayo kasi. Painting? Ha? Pen? Eto na, meron akong ask ko lang. Ano? Go. Ask ko lang. Ngayon, sa mga social media nyo, ano yung usual na pinopost nyo? Nagpo-post pa ba kayo ng mga whereabouts nyo? Ano, memes na lang ba yung pinopost nyo? Anong usual postings nyo? Ano? Show Posters. Tapos, show pictures. Pagkatapos, yung mga aruga na mga yung minomodel ko. Minomodel ko. O yung mga gawa ko. Yun yung usual. Pero kung kunwari, may mga jokes din, patawa, gano'n. Pero kung kunwari, may mga sweet moments kami ng mga bata, gano'n. Sweet moments din ni GB, gano'n. Kasi minsan lang Oo. Minsan, hindi. Minsan lang mag-post ng gano'n. Ng something private. Oo. Minsan. Pero kung minsan ako, mas minsan to. Mas sobrang once lang siya. Oo nga. Uy, hindi Scripted. Ano nga? Ako ba? Wala masyado eh. Dahil, Well, ever since, hindi naman ako, alam niyo ba, sobrang hirap na hirap ako nung active pa ako sa comedy. Kasi kailangan mag-post, mag-promote. Tapos ko, ang hirap mag-isip ng caption. Alam mo yun? Tapos kailangan pa iba-iba. Tapos hindi talaga ako ma-share. So, ganun. So, medyo out of character sa akin yung mag-post. Madalas, lang talaga ako. Magko-comment, ganyan, or mag-heart. Ganun. Heart, like, gano'n. Like. Laugh. Taga-like lang ako. isa niya, okay, sige. Kasi, ako naman, ako before ako maging nanay, ma-post ako mga selfie. Kasi gandang-ganda ako sa sarili ko. Hindi, pero totoo. Tapos, ano pa ba? Yun, yung mga kung ano-ano. Pero ngayon na, Ma-TikTok ka dati. oo. Di ba? Yung mga swimming. Oo, yun. Yan. Kung anong ginagawa ko. Talagang ma-post ako noon. Tapos, inisip ko, nung nabuntis ako, parang, shit, gawin ko kayang content yung anak ko. Pagkakitaan ko. Diba? Kasi may mga ganun eh. Like, gusto kong i-post yung journey ko sana as a mom, ganyan. Tapos, naisip ko, may nakita kasi ako isang post na, paano kung lumaki yung anak mo na ayaw niya pala? Yung ginawa mo na pinost mo siya ng pinost. Diba? Kasi, isa rin sa napansin ko, yung generation ngayon, hindi sila ma-post. Yung ng mga pictures nila. Wala nga silang profile, yung profile picture na inaalis nila eh. Talaga? Ano bang generation yung after natin? Gen Z? Gen Z ba? Millennial tayo. Oo. Yung kasunod natin, Gen Z. Gen Z na yan. Diba? Or Gen Z. Ano yung isa pa? Gen Alpha. Yung mga yan, hindi sila ma-post na masyado. Ewan ko, napansin ko lang. Diba? More on kalokohan, like mga memes or something. Sinasabi kasi nila na yung Facebook, pang matanda daw yun. So, nasa Instagram sila. So, Instagram, TikTok, mas alam nila yon. Tapos may iba pa eh. Basta kung ano pa. Hindi ko na alam yung iba. Oo. Facebook lang alam ko. So, matanda na ako. At saka X. Hindi yung dating Twitter. Threads ba yung Threads bago? pala, Threads. Parang mas maganon sila. Kaya ko yan natanong. Kasi may isa akong post na nakita. May isang mommy vlogger. Hindi ko alam kung mommy vlogger ba siya.
pinopost niya kasi yung anak niya. Oh. Tapos may isang beses, parang may nag-send sa kanya ng screenshot na yung baby pictures ng anak niya binebenta sa dark web. Nakahubad ba yung anak niya? Hindi, ini-edit. Ini-edit yung pictures, parang ini-AI. Yung mukha lang mukha ng nung bata. body nung anak niya. Tapos parang nilalagyan ng something ng mga genitals. May hawak na Shit! Oo. Tapos parang dun sa conversation na nakita ko, may presyo pa. Picture lang to Magkano? Parang 9,000 nakita ko. 9,000? Para Oo. saan? Sa pictures? Yung picture na yun, feeling ko gagawin siyang AI. Gagawin siyang video. Oh. Tapos yun yung ibebenta. May naloloko na pala ng mga manyakis ng AI. Oo, lalo yung mga pedophile, wala namang inaano yan eh. Diba? So, naisip ko, diba, parang ang scary na masyado mag-post ngayon, lalo sa mga bata. Parang meron pa akong napanood sa TikTok na influencer. Matagal ko nang napanood yung video niya. Na sinasabi niya nga, dahil dati siyang ano tawag dun, Jeline, yung nagre-restrict siya ng mga something sa internet. Moderator ata. So, lahat na nga daw ng mga pangit na contents, nakita niya na. Tas ang pinakamadami niya nakikita, tungkol sa mga baby, sa mga bata. Shucks. Ba't ang dami kayang ang daming tungkol sa... ba't nalilibugan sila sa mga bata? Di ba parang ang weird? Yun nga eh. Alam niyo, nagkaroon ako ng mommy blogger. Blog pa yung uso noon. Mommy blogger face. Tas, hindi ko masyadong pinopost yung pictures ni Lucas. Pero tinigil ko din siya kasi nga, yun yung pumasok sa isip ko. Hindi yung sa dark web, yung paano pag lumaki siya. Tas ayaw pala niya yun. Na sinishare ko yung buhay niya. Tas yung iba pa, madadala ka kasi ang trend pa noon, pinopost nila yung potty trained na siya, tapos nakaupo siya sa toilet. May picture na gano'n. Yun, as in yung journey talaga, diba? Tsaka may engganyo ka dahil dun yung comment section mo, ang daming mommies na nagtatanong, na interested. Tapos ang masaklap lang dun, pag napunta ka na dun or nakita na siya nung mga nang ta-target talaga. Diba? So yun yung nakakatakot na side. Yung mga bata ngayon, kailangan nila, di ba sila yung mga nagpo-protesta, like parang kailangan nyo ipaalam sa amin yung pictures. Bago i-post? Oo. Di ba yun yung generation na nagsabi na, itong generation ng Gen Z, ang nagsabi na parang kailangan nyo muna kaming tanungin bago kayo mag-post. Kumbaga yun yung naging... Consent. Kailangan na ng consent. Oo. Kumbaga parang dito lang naging aware. Dito lang ako naging... Parang namulat lang yung ko na-realize ko lang na parang shit, may karapatan pala yung mga batang Hindi, sa mga ganon. Kasi nung nung bata tayo, yung mga pictures natin, nasa bathtub tayo eh. Correct, nakahubad. Oo, diba? Wala naman noon na yung mga baby pictures ngayon na creative shots ng mga sanggol, diba? Ang creative shot sa atin, naliligo sa batya na nakahubad. Oo. Diba? Tapos nakikita pa yun sa photo album. So kung may bisita, nakikita ng mga bisita natin, yung mga yung mga pek-pek natin, yung mga dede natin. Alam mo yun? So parang nung time natin, walang paalam yan. Picture kung picture. Katulad noon, no, parang halik kung halik, andyan yung tito mo, halikan mo, yung mga ganon, diba? Ngayon, consent na, puro consent na yung which is good naman. Tama din naman kasi talagang, yun nga, nakakatakot. Yun pala, may pedophile sa pamilya mo. Oo, diba? Tsaka hindi mo na rin, pag may anak ka, dapat kailangan mo siyang i-train na hindi porket ka mag-anak mo ay okay lang nahawakan ka, naiwan mo sa kanya. Kailangan mo siyang i-train na ang kailangan lang maghawak sa'yo ang mom at daddy mo lang. Actually, kahit nga yung tatay may nakita akong post na lalo kung may anak kang babae, huwag ka masyadong magtiwala sa asawa mo. Hala ka? Oo! Kasi may mga nangyayari din ganyan na namomolesta ng tatay.
yung babaeng anak. Shit, nakakatakot naman. Oh, diba? Hindi, ibig sabihin, parang paano Kung yun? isusok mo yung sarili mo sa ganun, sobrang mapapraning ka as nanay eh. Di ibig sabihin, wala ka ng tiwala sa mismo mong asawa. Di ba dapat may instinct ka na? Hindi naman siguro sa wala kang tiwala. Siguro mas cautious ka lang. Hindi sa walang tiwala. Oo. Di ba? Pero tingin ko may signs naman yun. Yung, halimbawa yung, ewan ko, feeling ko, kung kilala mo yung tao as a person, mapapansin mo rin eh. Yung parang, okay, gets. medyo perverse talaga siya, mahilig siya halimbawa sa porn, diba? Tas ewan ko, baka iba yung gigil niya. Pag kumukulot siya sa singit, gano'n. Siguro may signs din yun. Sige, okay na ako. Hanggang sa puro lalaki na lang yung anak ko. Uy, hindi din minsan naaano din yung mga lalaki, mga batang lalaki. Wala na nga palang gender ngayon sa manyaki. Ay, hirap naman nun. Diba? Kaya, ang hirap magpalaki ng anak ngayong, sa panahon ngayon lalo. Pero parang gift din maging babae. Hindi sa pagiging sexist. Parang less prone tayo sa perversion, ewan ko. Na tayo yung gagawa nun. Oo. Diba? Parang tayo yung usually safe space ng mga bata. Oo. Ayan na naman ako sa Netflix ko. Bakit merong naman ako sa Netflix ko. Ako kasi mahilig ako sa Netflix, di ba? So, ito yung Netflix. Netflix watch for the week. Parang gano'n. Yung Rose and nakalimutan ko na yung basta mag-asawa sila sa Britain. Basta sa UK. Rose and something. Basta, ihahabol ko sa comments. Pero, sa dami, no? Hindi ko na alam yung title. Ano siya? Mag-asawa sila. Tapos, binabaon nila lahat ng mga victim nila sa garden nila. Sa backyard. So, yung babae, siya yung naglulure sa mga victims nila. Siya yung kumukuha. Hindi siya yung kumukuha. Syempre, kasi dahil nga babae, kumbaga parang, pagkakatiwalaan siya. So parang walang walang mali siya to. Andyan yung, so safe ako. Alam mo yun? Yung safe ako kasi mag-asawa sila, tas andyan pa yung babaeng asawa. So parang walang mangyayari sa akin. So, pero anong motive nila? Bakit nila ginagawa? Wala lang. Psycho lang yung... Oo, psycho silang dalawang mag-asawa. So parang meron silang mutual understanding na parang, sige, gagawin natin to, team tayo. Parang ganon. Na parang, alam mo yung secret. Bonding nila. secret nilang mag-asawa. Like parang pareho silang manyakis, pareho silang mahilig sa ganon. So parang yung nagtitrisam na kasama yung, alam mo yun, yung mga ganon. So, nila, yun nga, bonding, dun sila masaya. Yun yung kind of relationship na meron sila. Di ba ganun din si Epstein? Oo. Meron din siyang babae na siya din yung nag-i-invite. Ang hirap naman kasi sabihin yung pangalan, Ghislaine. Ghislaine. Parang gano'n. Ghislaine Maxwell. Oo. Grabe yun. Oo, siya mismo yung tas mahatak sobrang sa babae. siya, kumbaga sociable, tas ang ganda niya. Socialite nga siya. Oo, socialite Mayaman siya. na babae yun eh. Oo. Kaya yung mga babae na mga teenager, parang nakita siya as aspirational na parang gusto ko maging kagaya niya. Tas yun pala, punta siya sa pedophile. Oo. Alright. Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? Shh, I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Well, maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms.
Meron pa. Hindi to yung Rose na sinasabi ko ha. Meron pa isa. Mag-asawa din sila. So parang ang ginagawa nila, pinipick up nila, mga bata naman yung pinipick up nila sa van. Pero dahil parang, can you parang samahan mo ko kung saan yung direction ng ganitong bahay. Parang ganon. Pero dahil andun nga yung asawa, okay sa kanila na pumasok dun sa van. Nasamahan sila. Kasi may asawa. Oo. Tapos, may anak din sila na may baby pa. So, parang pamilya to na naghahanap ng direksyon na they need my help. Parang gano'n. Tapos, bata pa yung, kunwari, mga 9 years old. Parang, can you help me? We're new in town. Yung mga gano'n. So, parang, syempre, makikita niya na hindi lang lalaki nandyan. Babae pa. So, may baby pa. So, parang, they feel safe na may babae with the baby. Tapos hindi nila alam na kasabwat din talaga yung may ill intention din talaga yung asawa. So ganun nila nakukuha yung mga yung mga bata. Shit. Pero feeling ko yung lalaki pa rin yung doon. yung masama. yung masama. Yung nag-aaya. Kung single mom yun, walang krimen. Pero actually may angulo na sinasabi na yung babae ginagawa yun dahil sobrang mahal niya yung lalaki. Parang may tendency ka kasi gusto mong i-please. Oo. Siguro. So parang, sige, gawin ko to. Oo, tapos meron pa yung, ayoko na, hindi yan, panoorin nyo na lang, hanapin nyo na lang. Hindi ko pwedeng sabihin dito kasi sobrang niya. Yung mga hindi mahilig ng true crime dyan, wag hindi, talaga sobrang bastos. Ibang klase sila. Sobrang demonyo for them to do that. Tapos papatayin nila after. Oo. Ba't kasi ganyan yung pinapanood mo? Hindi ko alam eh. Yan, ba't yan yung topic mo? Pero Kay, dun sa bata, anak lang siya nung vlogger. Anak niya mismo. Paano pa kaya yung mga child star? Shucks, wait lang. Tsaka naalala ko pala. Kasi 'di ba, merong mga post, yung mga random post lang na comment your baby pictures. Tapos I will give you something, ganyan. Oo. So pag tinignan mo, shucks, talagang nagpo-post sila ng mga pictures ng mga bata. Oo. Tapos free lang nakukuha ng mga gumagawa ng masama yun. So ibebenta nila ng, 'di ba? Siguro ka-age natin yung mga nanay na to. Kasi nung panahon natin, like katulad ng SM, 'di ba yung SM, something, basta may the Baby star, something. star of SM, mga correct, ganon. correct. Kasi di ba parang, may chance na maging artista yung anak ko. Tama. Parang baka ma-discover ng ng director or kung sino mang mga headhunters ng artista, mga ganon. So parang nagpapadala yung mga nanay ng mga baby pictures nila. Kasi Pa yun? Full body, half body. Shit. Right. Oh my God, oo nga. Tapos may mga VTR pa yun. Shit. Wala. Pero nung panahon naman natin, nung time na yun, wala pa. Baka hindi pa tayo aware masyado. Pwede. Hindi, tsaka hindi pa naman rampant yung internet ng time na yun. Oo. May sinabi ko yung mga artista, yung mga batang artista, sila na yung gumagawa ng sarili nilang Naalala ko tuloy wag na nga, si Andrea Brillante. Gago. Gago siya yung gumawa, walang gumawa ng ibang yun, no? Pero diba? baka nga, kaya messed up karamihan sa kanila. No? Dahil yung, eto kasi anak ng vlogger, so kumbaga protected pa. Hindi siya yung nagpo-perform. Paano pa kaya yung bata? 'Di ba? Kung yung siya mismo, yung diba? in-exploit talaga yung bata. Shit, oo nga. Uy, tsaka meron din ako napalitaan sa news. 3 years old yung anak niya, in-exploit niya. Tapos yung nanay, 5 months pregnant, kinulong. So yung 3 years old, nasa DSWD. Dapat lang. Oo nga, pero ibig ko sabihin, para i-exploit mo yung anak mo. Oo, maraming ganyan eh. Diba? 'Di ba? Dahil sa kahirapan yan eh. Oo. Tapos buntis pa siya.
Oh, paano na niya i-exploit sarili niya buntis na Oy, may fetish sa mga buntis. Kadiri. Oo nga, no. Sana siya na lang. OnlyFans na lang. Diba? Sana siya na lang. Huwag na yung bata. Oo nga, kawawa. Hindi. Kawawa I talaga. cannot. Saka ang dami yan. Usually, sa mga probinsya yan eh. Oo. Usually, sa kahirapan, sa poverty talaga yan eh. Ba't kasi may mga bumibili? Wag na kasi kayo bumili. May mga bumibili talaga eh. Mayroon eh. Saka grabe yung mga pedophile. Sobrang monster nila. Ano kayo nasa isip ng pedophile, no? Tayo natin. The joke lang. Wala ka, gago. Gago. Kasi ganun yung mga joke. Ayoko magkaroon ng away. Kasi palagi yun yung mga jokes niya eh. So yun yung tatandaan tutuloy sa kanya. Anyway. Pero pa-blip nga. Nakakatakot. Sa itsura niya, pa nakakatakot kasi parang pag ganun talaga yung ginagawa niya. Ay, tumigil. I-flip pa na yung pangalan niya. Pero ngayon, ikaw talaga di mo talaga ma-post. Ay, hindi ka talaga ma-post kay Lucas, no? Dati, pinopost ko siya. Tapos, di ba, kino-costume ko pa nga siya. Oo nga, pagka trick or treat, mga ganun. Oo. May mga convention din. Ganun. Tapos sabi ni Mike, minsan daw pag may lumalapit kay Lucas, ay, ang cute-cute, ganun. Tapos parang, hindi naman sila mukhang mahilig sa baby. Parang iba daw yung tumatakbo sa isip niya. Ganon. Ganun. Na-judge agad, hindi ito mahilig sa baby. Iba gusto nito. Ikaw, Janie, ngayon, paano nyo, kasi, di ba, yung pagpo-post kasi ng mga loved ones, parang, we see that as appreciation, way of appreciating the person. Ngayon, kung hindi kayo ma-post, ano na lang yung alternative way nyo to show that? Sa GC. Kunwari, sa mga family members, syempre. Kung kunwari, hindi ko naman lahat pinopost yung mayat-maya, nagpo-post ako ng yung everyday life. Hindi, kung pinipili ko lang, kung nakakatawa siya, i-share ko. Pero kung kunwari personal lang, like kunwari first communion or first ganito, alam mo yun, or basta yung mga moments milestone. pinapakita ko sa mga sa GC. Ano ba yan? Tumatawag kasi si James. Yun, ganun na lang. Ikaw. Hindi, gusto ko ikaw. Well, hindi nga rin talaga ako masyadong ma-post. Tas, siguro, yung mga ganun din, mga GC. Tas may GC din kaming family kasi. Yung tatlo lang kayo. Si Lucas, ikaw, tsaka si Mike. Kasi may wala siyang Facebook account. Okay. Pero meron kasing Messenger Kids. So pwede mo silang i-chat. Okay. Kahit wala silang Facebook account. Meron. Tapos, mababantayan mo pa. Like, naka-login din sa'yo. Hindi sila pwedeng i-add ng kung sino-sino. Paano lang? Parang, pwede mong i-link, parang, i-add mo yung mga kamag-anak. Ikaw ang mag-add? Oo. Tapos meron ding friend code. Okay. So, pwede mong ibigay yun pwede niyang ibigay yun sa mga classmates niya. So, pwede niyang maging ka-chat. Maganda pala, may gano'n. Oo. So, ayun, pwede mong, doon sa GC namin, sinesend namin marami akong nasa motivational quotes era na ako. Ganun. So, anong quote of the day mo, Jeline? Meron ba tayo dyan? Life doesn't get easier. You get stronger. Yeah. So, life gets harder. Ang hirap naman nun. Yung mga ganun. Tapos, nakita ni Los, kasi minsan, nahirapan siya sa lesson niya, o kaya nahirapan siya sa mga, kung anong, mga swimming, ganyan. Yun. Tapos, nag-reply naman siya, okay, I see. Thank you, mommy. Mga ganun. Tapos, katabi ko lang siya, mag-reply siya dun sa GC. Ganun. So, ikaw, okay? Ako, hindi. Wala eh. Ano lang, pagdating siguro sa anak, hindi ko talaga, ewan ko, ang tagal na nga nung huling post ko sa kanya eh.
Siguro, ano na lang, stories, my day. Para after 24 hours, wala na. Ang Ganun hirap lang. din kasi gusto mong maging proud. Oo, mahirap pa. Gusto mong maging i-announce yung kung ano yung mga milestones niya, Correct. gano'n. Pero hindi mo alam. Like, Lalo na ako, inad ko lahat ng mga oo. Hoy, Yung mga nasa Tugigaraw, nasa Maguindanao. Tangina, ang mutual friend niyo si Jeline. Gago. inad ko kung sino-sino. ano masama sa Tugigaraw? Ibig ko sabihin, di ba, alam mo kahit siya hindi mo kilala. Tapos yun yung mutual friend mo. Kaya ang tanungan, pag kami nag-a-add, Jeline, sino to? Oo. Yung mutual friend, si Jeline tsaka si Roger. Yan. Kami yung mga nahihiyang decline. Oo. Parang PWD. Anyway. Pero ngayon, yung mga, syempre kahit papano naman, kahit hindi tayo nagpo-post, may mga pictures tayo sa phone. So, paano nyo yun kinikeep safe? Like, nasa phone lang ba? Nasa cloud? Shit, oo nga, no? Kahit pala i-cloud mo, may ma-access pa rin yun. Ganon? Hindi ko Kung alam, ma-hack siguro. ka siguro. No? Oo. Pero siguro, unahin pa rin nila yung mga public. Mas accessible pa rin yun. Yung naka-post talaga. Gano'n ba ka-safe yung cloud? Like yung mga Google Drive? Sa totoo lang, wala nang safe talaga ngayon. Wala na din. Talaga? Kahit Google Drive? Yung sarili mong ano? Oo. Kasi kung may gusto talagang manghack sa'yo, kaya ka talagang, kung targeted. Oo. Pero kung in general naman, Okay naman. oo. Eh di, wag lang tayo masyado magpasikat, gano'n. Pero itong vlogger na to, sikat ba to? Queen Hera, hindi ko alam eh. Hindi ko nga siya kilala eh. Like, I mean, Pero kasi may mga vlogger na hindi mo kilala, pero pag tinignan mo yung followings nila, millions eh. oo nga, no? Di ba? Oo. Pero paano sila mag-target ng ano? Cute ba yung anak? Like, Hindi ko super, ni-research na eh. Kasi, Kasi pero itong Queen Hera, maganda tsaka sexy eh. So, pwedeng ka-level niya yung anak niya. Na okay. na pwedeng Ilang pagpantasahan taon ng yung mga ano? pedophile. Hindi ko alam kung ilang taon. Pero I think toddler. Toddler. Sobra na. Paano yun? Parang hindi ko ma-imagine. Di ba? Saka bakit targeted? Lalo ang baby, meron pa rin kahit baby. Yung sanggol. Ang hindi Diba? ko pa naman alam mo ba yung reels na suggested sa akin sa Instagram, sa Facebook, puro babies. Kasi nanggigigil ako. Yung parang, hindi ako pedophile. Baby crazy. Baby crazy. Oo, kumbaga nakikita Oo. talaga ako sa mga babies. So Correct. parang, eto rin ba yung mga pinapanood ng mga pedophile? Di ba? No, sobrang wholesome. Wala, Oo. sobrang tapos sila nalilibugan sila sa ganun. Bakit? Diba? Sobrang twisted ng pag-iisip nila. Wala lang. Hindi ko alam sa papunta tong usapan na to, pero grabe lang. Sobrang grabe nung So, nung ganun. anong solusyon dyan? Hindi na Oo. tayo magpo-post. Pwede siguro mag-post. Naisip ko lang, kunyari yung Facebook mo, i-filter mo na ngayon yung friends mo. Tapos naka-private account ka, hindi ka naka-public. Like, Meron siguro yung nagla-lock 80%. profile. Paano ba mag-lock profile? Hindi ko alam eh. May settings, alam ko may settings yun eh. Tapos pag naka-lock profile ka, hindi ka mas-search agad. Parang ganun. Ganon? Oh. Tsaka hindi kita yung photos mo. Kahit yung mga past na profile pic mo, past na cover photo, hindi siya makikita. Pag hindi friend. Kaso pag inad mo din lahat, wala din. Kahit mag-lock profile. Oy, ikaw inad mo lahat eh. Inad mo lahat, tsaka ka nag-lock. Parang pinapasok mo lahat ng tao, tsaka mo nilak yung pinto. Ikaw na lang lumabas. Yun nga ginawa ko. Hindi na ako nagpo-post. Kinulong mo yung sarili mo. Iyon. Ang hirap naman ngayon. Like, yun na yung yung banding ngayon social media. Tapos, may ganun pa, may gago pa na, Pero feeling ko safe enough nga pag-chat. Sa, family GC lang. Ganun. unless may
pervert dun sa Wala ka na magagawa, lahin yun na yan. Actually. Oo. Kaya mula sa kaboses nyong gustuhin mang mag-post ay natatakot na? Kay Asko. Mula sa kaboses ninyo, wag na lang ninyo panoorin. Pag hindi kayo mahilig sa true crime, wag niyo na lang panoorin yung sinabi ko kanina. Gina Lakay. Mula sa kaboses nyong private lang, pero add ng kung sino-sino sa Facebook. Jeline Cubillas. Kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.